Sandro's POV. Nilakasan ko ang loob ko. Masarap mabuhay ng simple, tahimik at masaya. Nang maranasan ko yun kasama ang asawa ko, parang ipinanganak ako uli. Naging bagong tao ako. Gusto ko pong maranasan din nyo yun. At hindi puro trabaho. You've done enough. More than enough. Let the professionals run your businesses. And I promise to have a team who will oversee everything. Ang galante nyo mag-invest sa ibang negosyo. Kaya sarili naman ninyong pagbigyan nyo ngayon. Hindi ko kailangan ng mana galing sa inyo. Kahit sa mga charitable institutions nyo na yan ibigay lahat. Ikaw ang kailangan ko. Huwag niyo kong hayaang mag-isa, Lolo. Gustong-gusto ko pong makabawi sa inyo. Marami nang nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo ngayon. Hindi mo na ako kailangan pang isipin. Obvious naman na pinasubaybayan niya ako at ang pamilya ni Sunshine. And when I die, I don't want a funeral. It should be done in private. Burn me, ASAP, in less than a day. That's an order. Hindi mo na ako kailangan. Yun ang sinasabi ng mga mata niya. I need you, Lolo. Hinawakan ko uli ang kanyang kamay, mahigpit. Dinama ko ang init, ang pagod niyon. Tayo na lang dalawang natitirang magkakampi sa lawak ng ating angkan. Kung may magagawa tayo para manatiling magkasama, yun sanang piliin niyo, Lolo. Be part of my new life. Be part of my healing. Hindi siya nakaimik. Naluluha siya at nagpipigil lang na umiyak. Nagbuntong hininga siya. Masaya. Ano pa bang magagawa ko? Ayokong magtampo si Jane. Salamat po. Naluha ako. May secret joke na agad sila ng asawa ko. At wala pang ibang taong nakagawa niyon, kahit si Tatiana. Magpahinga na kayo ngayon. Bukas isasama namin kayo sa bukid. Huwag na kayong mag-isip ng kahit ano. Hinalikan ko siya sa noo. Maingat kong niyakap na hindi ko na maalala kung kailan ko huling beses na ginawa. Pinagsisihan ko na nasayang ang mga panahong sana'y mas minahal ko siya. Babawi ako, kasama ang asawa ko at ang buo naming pamilya. At sana'y pagbigyan niya ako at bigyan sana ako ng pagkakataon ng Diyos. Umaasa ko. Binantayan ko siya hanggang siya'y makatulog at iniwan ko siya na payapang nahihimbing. Hey, you. Bati ko kay Sandro, nagising ako na ibinaba niya ako sa aming kama. Nagawa niya akong buhatin papasok sa aming suite na malapit lang sa silid ni Lolo. At ito na ang nakita kong pinakamasayang sandali ng buhay niya at halatang umiiyak siya kanina. Hindi ka ba napagod? Nasulyapan ko ang wall clock sa mamahaling silid. 2:00 na ng madaling araw, halos buong araw siyang walang pahinga. Hindi. Hinaplos niya ang pisngi ko at pinaraan sa akin ang titig niya na punong-puno ng magandang damdamin. Sa sobrang saya ko parang sasabog ang puso ko. Ikaw, dinampian niya ako sa labi. Hindi ko alam kung paano kang naging akin kahit hindi ako karapat-dapat. Hinaplos ko rin ang pisngi niya. Sabi ng tatay ko, 2 daw ang uri ng makasalanan. Yung isang nagmamalaki pa sa kanyang pagkakamali at yung hindi makatingin sa langit sa tindi ng pagsisisi. You are the latter. Kaya minahal agad kita. Hindi ka likas na masama. Masarap kang magmahal at mag-alaga. Nalulungkot ako sa mga panahong hindi kita agad nakilala. Bumaha pang lalong emosyon sa mata niya na hindi siya makahinga. Make love to me, my wife. Siniil niya ng halik ang labi ko. Ginanti ko ang halik niya. At napakainit ng labi niya. Ikinulong ko ang mukha niya sa 2 kong kamay at hinalikan ko siya ng buong puso. Gusto kong gawin ang lahat na magpapaligaya sa kanya ngayong gabi. Gusto ko siyang pagsilbihan. Naramdaman niya ang intensidad ng damdamin ko at ang pagpapaubaya ko, ang kislap ng mata ko. Nagpabilis sa tibok ng puso niya. Biglang-bigla ang pagsulak ng kanyang pananabik. God, hindi ko kayang pigilan ang pangangailangan ko sa kanya. Ang pakiramdam kung paano niya ako pinupuno sa mga ganitong pagkakataon. Mahal kita. Hinahalikan na niya ako sa balikat, sa leeg at paakyat sa aking pisngi. Pakakainin muna kita. Ituloy natin mamaya. Hinaplos ko ang pisngi niya kahit nakatalikod ako sa kanya. Salamat. Baka kayanin ko nga ang magdamag kung hindi ako gutom. Ngisi ko. That's my girl. Nawawala si Lolo nang magising kami. Wala din si Trevor pero naiwan ng mga tauhan nito sa hotel. Isang note na lang ang inabutan namin na iniabot ng isa sa mga bantay sa labas ng aming silid. Handwritten ang Don.
May nag-alok sa akin ng kapeng barako. Mauuna na ako sa bahay niyo. Si tatay. Si tatay lang ang gagawa nito. Posibleng sinundan niya tayo dahil nag-aalala siya sa atin. Natiyak ko na agad yon dahil nakalimutan ko magpaalam sa kanya. Nagmamadali kaming umuwi. Sa maliit na balkonahin ng kubo ng tatay ko, inabutan namin sila lolo na naglalaro ng chess habang nagkakape kaharap ang tatay ko. Walang tumitingin sa amin. Kahit isa, kahit alam nila pareho na nakauwi na kami. Tutok na para bang may malaking pustahang nakataya. At kahit dalawang alaga ng tatay ko hindi tumatahol. Angat ang mga tenga, parang nararamdaman ng matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang lalaki, sa pagitan ng kawayang mesa. Hayo! Taboy sa amin ni Don Hugo. Kumumpas ang kamay nang hindi tumitingin sa amin. Abala kayo. Mukhang masama ang loob at talo. Ang isang kamay nakatukod sa Kane at si Trevor nakatanghod rin, hindi humihinga sa tensyon. Nakita ko sa Don sandali ang ugali ng asawa ko. Gusto laging makipagsabayan kahit sa mga bagay na hindi niya kabisado, gaya na magtanim kami ng palay at makipagkarera siya sa mga magtatalok. Napangiti ako. Base sa karanasan, karamihan ng dumadayo sa tatay ko, natatalo talaga sa chess. Minsan may mga hindi yun natatanggap at kumukuha pa ng dayo mula sa malalayong lugar. Makita lang na may nakatalo dito. Paanong hindi kung may libro ng chess at chess clock talaga ito dahil dating manglalaro sa bayan noong una pang panahon. Sumulyap sa amin si tatay. Kalmado, hindi ngumingiti, poker face, banayad ang paghinga. Pero ganun talaga siya kapag masaya at sigurado na naman ang panalo niya. Ay nako, nakatagpo ng katapat ang isa't isa. Mukhang tatagal si Lolo Hugo dito sa aming bayan. Mahusay makipagkaibigan ng tatay ko, ibibigay sa iyo ang mundo at ang buwan kahit hindi kayang sungkitin. Hospitality na yun ang karamihan dito sa amin. Natawa si Sandro at ganoon din ako kaya umuwi na lang kami sa bahay, magkayakap sa isa't isa. Nakabalot ang isang braso sa likod ng tagiliran, parang paraiso ang aming nilalakaran. Pinong damo, malamig na simoy ng hanging amihan, amoy ng bukid at palay na nagsisimula ng yumabong. Kapag anihan mas mabango pa ang aroma niyon sa hangin, nakakagutom. Sariwa na parang gamot sa mga hindi nakikitang karamdaman. Sa bahay na rin kami kumain ng almusal kahit halos tanghali na. Pritong tuyo na lapad ang tawag dito sa amin. Itlog ng native na chicken, sariwang gulay na talbos na kamote at umuusok na kapeng barako. Ang sarap lang sa pakiramdam na napakasaya ng asawa ko sa harap ng simpleng almusal na hindi niya nakasanayan. Parang lumulutang sa alapaap dahil parang imposible pero kasama na namin ngayon ang lolo niya. Larawan ng isang taong wala nang mahihiling pa. Tikman mo nga to. Naglagay ako ng burong mustasa sa 2 platito. Isang ginamitan ko ng sabaw ng sinaing na fermentation process. At isang pickling dahil suka at konting asukal na pulang inilagay ko. Mas gusto kong ikalawa pero ang matatanda dito gaya ng tatay ko, mas gustong pinaghugasan ng bigas sa burong mustasa. Mas gusto ko itong maasim kesa dito sa isa na parang maalat at amoy panis. Natawa ako, pareho kami ng panlasa. At ang totoo, tinitiyak ko talaga na may improvement ang taste buds niya. Mahusay, gumagana ang lahat. Sa susunod, ipapatikim ko sa kanya kung gaano yun kasarap kapag inihalo sa ginataang tulingan na may sili. Yumakap ako sa kanya at tinalikan ko siya sa pisngi. Salamat dahil nagustuhan mo ang gawa ko. Inihanda ko yan bago tayo biglang tumakas dito sa bahay. Magsabi ka lang kung may dapat akong i-adjust sa lasa. Sabay tayong maligo mamaya. Ikaw naman ang baby at akong bahala sa'yo. Humigpit ang kalamnan ko sa paos na hamon at kumilos ang tibok ng puso ko. Magdabag kaming nagniig. Tulog ang pahinga na naulit pa kaninang umaga kaya hindi ba siya napapagod? Okay, sir. Lumayo na ako sa kanya dahil bigla na lang may sumusulpot sa kusina. Hinarap na namin ang pagbubukas ng regalo. Nasa dami, tig-isa kami ng cutter at pinagtutulungan namin buksan ng malalaki. May dala akong box para sa mga gift cards na iipunin ko. Dahil natatanggal yung iba, bala kong itabi bilang alaala ng mga taong nakiisa sa aming masayang araw ng kasal. Rep ang una namin binuksan. Cookware and appliances naman ang bumulaga sa amin ng sumunod. May maliit na appliances, smart lighting, chopping boards, wall decor, and nakita kong kinuha ni Sandro ang isang bedding. Ano kayang binabalak niya? Gagawa ko dito ng higaan. Nagbibirong sabi,
Ibinaba yun sa long wooden chair na parang ottoman, pero kasya lang ang pang-upo namin. Posibleng ginamit sa pagkakabit ng wall decor ng mga gumawa ng bahay. Jan? Iniisip kong binabalak niyang gumawa ng kahalayang kasama ako sa kapirasong muebles na yon. Wala kang ideya, Mrs. Legaspi? Ang ngisi niya na puno ng kapilyuhan at kasalanan, nag-iwan ng pamumula sa pisngi ko. Ikaw talaga? Ganting biro ko, kinakagat ang labi ko. Sukat sa reaksyon ko, tinawid niya ang pagitan namin. Tuloy tumakbo ko para iwasan siya. Wala akong ginagawang masama. Sigaw ko. Wala? Habol niya ako pasikot-sikot sa mga boxes at metal rack na nakasandal sa isang tabi at nasukol niya ako sa sulok. Kinagat mong labi mo. Huwag mong gagawin yun tapos tatakbuhan mo lang ako. Hinalikan niya ako sa bibig. Kinagat ang lower lip ko at bahagyang hinila sa pagitan ng mga ngipin. At sa simpleng panunokso na yon, umalo ng katawan ko laban sa kanya. Humigpit sa bewang kong isa niyang kamay. Bumaon sa buhok kong mahabang daliri at itiningala ako sa kanya gamit ang sapat na puwersa. Saka na tayo magbukas ng regalo. Sabay na tayong maligo. Naligo kami bago umalis ng hotel, pero napawisan kami ng konti sa pagmamadaling bumalik sa bahay. Naglakad rin kami sa damuhan at naligo sa konting alikabok sa pag-aayos ng mga regalo. Centralize ang aircon sa buong bahay, pero sadyang nag-iinit talaga ang asawa ko sa akin at walang oras. At paano tong kinalat natin? Ang daming packaging na halos matapakan na namin ng iba. Nasa leeg ko ng bibig niya. Humahagod sa sensitibo kong balat, ibinababa na ang isang kamay ang aking underwear sa ilalim ng aking bestida. Tinutupok ako ng basang apoy gamit ang mga halik niya. Oh God, makakapaghintayan pero ako hindi. Saglit pa tumatakbo na kami sa loob ng bahay, papunta sa sarili naming silid, magkahawak kamay. Nang makaligo kami, kumain uli kami. Saka namin tinapos ang pagbubukas ng regalo. Payapa na ang asawa ko. Kontento. Isang bahagi ng kabila ng opisina niyang ginawa naming tambakan ng empty boxes at yung maliliit na regalo, inayos ko sa rack na may 4 na layers. Ang ganda nilang lahat. Sabi ko, hinahaplos ang isang lantern for black candles. Galing sa ninong at ninang namin sa kasal. Nakakatuwa naman at ang dami nagpadala ng regalo. Nag-abala talaga sila kahit simpleng gamit sa bahay. Dahil yun ang karamihan, mga babasaging pinggan na perpekto para sa maraming bisita na maliligaw sa aming bahay. Galing sa mga kapitbahay at kanayo namin. Itinuro ni Sandro ang 3 bote ng mamahaling champagne na may magagandang kahon. Galing kay Mayor. Ano kaya ang balak niya at gusto niya tayong lasingin? Biro niya. Pwede ring imbitasyon niya na yayain mo silang uminom minsan. Nilapitan ko ang mga yon at parang award na hinawakan. Dito bihira ang mamahaling alak, tubat lambanog lang o gin bilog at lapad. Sapat ng friendship offering. Well, mapapalaban sila niyan. Marunong din akong uminom, hindi lang halata. Nakangising sabi niya. Ang ngiti umaabot sa mata at doon ako mas natuwa. Na-e-enjoy na talaga niya ang buhay dito. Isa na siyang lehitimong taga San Luis. Lumapit ako sa kanya at lumundag pa kandong sa kanya. Nakaupo siya sa mahabang bangko na mahigit 1 dangkal lang ang taas. Ibinaba niya agad ako sa flooring sa makintab na gift wrap na nakabalot sa higanting kahon ng ref. Huwag mong sabihin gusto mong subukan ngayon dito. Pabiro niyang kinagat ang leeg ko. Ngayon? Jesus, hindi ako makina. Tao ako. Naku, hindi. Ikinulong ko sa loob ng palad ko ang kanyang muka. Gusto ko lang sabihing napakasaya mo. Kitang-kita sa ngiti mo. At yan ang tamang moment para mamasyal tayo at ibahagi natin yan sa iba. Umaapaw ka, yun ang totoo. Nanubig ang mata niya. Si Lola Maria ang una kong naisip. Inaayos niya ang buhok ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung hindi niya ako pinagkatiwalaan na kaya kitang alagaan at mahalin. Mababaliw ako kung hindi ka magiging akin. Higit pa sa manliligaw na nagtatapat ng pag-ibig ang titig niya sa akin. Puntahan ba natin siya ngayon? Hinalikan ko siya sa pisngi. Masuyo. Nagpapasalamat na ipinaglaban niyang damdamin niya sa akin. Ngayong hapon mismo. Kailangan mong magpahinga dahil pinagod kita kagabi, ngayong umaga. Kaya bukas na lang siguro. Okay?
Inayos namin pati mga kahon na pinagtanggalan. Yung iba hinayaan muna namin sa kahon matapos silipin ang laman kesa marumihan. Nagpaluto ako ng merienda at mga kakanin sa bayan para bukas at ipinadeliver ko bago mag alas 4 ng hapon. Saktong 4 p.m. dumating sa bahay ang mga in-order ko at kasama kaming lahat. Pumunta kami sa bahay ni Lola Maria. 3 sasakyan kami dahil sa mga pagkaing dala. Ang mga bantay ni Lolo wala na. Hindi na pinasunod dito sa bahay. Siguro sinabi ni tatay kay Lolo Hugo na dito sa San Luis, pwede kang pumasok. Pero kung may balak kang masama, hindi ka na makakalabas. May bangis na itinatago ang bayan na ito. Palibhasa dating pugad ng mga rebelde at kinatatakutan kahit ng mga taga-gobyerno, lalo na noong dekada 90s, ayon na rin sa mga usapan ng matatanda tungkol sa mga tsinelas at sapatos na walang kabiyak na natatagpuan na lang sa mga bundok. Tahimik ang bayan na ito. Pero malakas ang balitang naglilibing ng buhay kung hindi ka asal tao. Kaya solid ang pakikisama dito. Para sa'yo. Si Helgang nag-abot ng mga papeles sa akin sa loob ng folder. Nasa loob kami ng silid niya dahil may ipapakita daw siya sa akin. Nagpaalam ako kay Sandro sandali sa labas ng bahay. Iniwan ko silang nagtatawanan at nakikipagbiruan kay Lola Maria. Ano to? Mga pinaghirapan ni Jace pero nakita kong itinapon lang niya sa basurahan. Nakita ni Craig at ibinigay sa akin. Kinuha ko dahil dapat mong malaman na hindi kanya pinabayaan. Sadyang tahimik lang talaga siyang kumilos. Binuklat ko isa-isang mga papel at nakita kong release paper yun ni tatay sa mga kasong isinampa sa kanya, kasamang mga testimonya ng ilang tao na binayaran para idiin ng tatay ko bilang scapegoat. Kung mapapansin mo sa mga petsa sa papeles, habang nasa Manila ka, nilalakad niya rin yan. At nang dumating ka dito kasama si Sandro, nasa kanya na yan. Pero siguro dahil nakita niya kung paano mo tingnan si Sandro, isinuko na lang niya. Ipinahanap niya rin si JJ pero nauna ng ilang araw si Sandro. Siguro, nagbuntong hininga siya. Talagang kayong para sa isa't isa. Sumusuko na buntong hininga niya. Hindi ako nakaimik.